Si Lando at ang Mangkukulam. Si Lando ay isang mangangahoy. Araw-araw siyang pumapasok sa gubat upang manguha ng panggatong at itinitinda niya ito sa kanilang baryo. Ito lamang ang kanilang kabuhayan. Ang kanyang inang si Lola Rosa ay matagal nang may sakit. Silang dalawa na lamang ang natitira sa buhay. Dahil kapos sa pera, inuuna ni Lando ang pagbili ng gamot kaysa pagkain o prutas para sa kanyang ina. Isang araw, nagpaalam si Lando kay Lola Rosa. Nay, pupunta po ako sa isang bahagi ng gubat na ngayon ko palang mapupuntahan. Baka mas marami akong makuhang kahoy doon. Pagdating sa lugar, ay laking gulat ni Lando. Maraming kahoy at mga tuyong sanga ang nagkalat. Habang pauwi na, napadaan siya sa isang bahaging puno ng mga hinog at makukulay na prutas. Dahil alam niyang matutuwa ang ina, namitas siya ng kaunti. Ngunit bago pa man siya makaalis, may narinig siyang tinig. Anong ginagawa mo sa aking halamanan? Paglingon niya, isang matandang babae ang nakatayo. May hawak na tukod at may matalim na tingin. Paumanhin po. Hindi ko po alam na may nagmamay-ari nito. Kukuha lang po sana ako ng prutas para sa nanay kong may sakit. Mahinang sagot ni Lando. Tahimik ang matanda. Maya-maya ay nagsalita ito. Sige, dalhin mo ang mga prutas. Pero sa ikatlong araw bumalik ka rito. Kung hindi, may kapalit ang kabutihang ito. Umuwi si Lando at tuwang-tuwa si Aling Rosa sa mga prutas. Kinabukasan ay tila gumaan na ang pakiramdam niya. Sa ikatlong araw, bumangon si Lola Rosa na halos wala ng sakit. Ikinuwento ni Lando ang nangyari. Bagamat masaya, nag-alala si Lola Rosa sa kondisyon ng matanda. Anak, magbalik ka ha. Tumanaw ka ng utang na loob at mag-ingat ka. Nagbalik si Lando sa gubat. Doon ay tinanggap siya ng matanda. Hindi siya pinakain ng lason o kinulong. Sa halip, tinuruan siya ng tungkol sa kalikasan. Paano magtanim, paano alagaan ang mga punong nagbibigay buhay sa kagubatan. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Lando na hindi bastang matanda ang kanyang kasama. Mabait ito, maalaga sa hayop, at masigasig sa kalikasan. Unti-unti ay humanga siya sa babae. Isang gabi, naglakas loob si Lando. Hindi ko alam kung bakit ganitong nararamdaman ko. Pero minamahal na kita. Nagliwanag ang buong gubat. Biglang nagbago ang anyo ng matanda. Isa na siyang magandang dalaga. Ako si Amara. Isinumpa ako ng isang inggit na mangkukulam. Ang sabi ng sumpa, makakabalik lamang ako sa tunay kong anyo kapag may tapat na umibig sa akin. Hindi dahil sa itsura ko, kundi sa puso. Magkasamang bumalik si Lando at Amara sa kanilang baryo. Tuwang-tuwa si Lola Rosa. Kalaunan ay ikinasal sina Lando at Amara. Magkasama nilang binuksan ang isang taniman ng punong prutas at nagturo sa iba ng kahalagahan ng kalikasan. At sa wakas, dahil sa kabutihang loob at katapatan, natamo nila ang masayang buhay. Noong unang panahon, sa isang malawak na gubat na napapaligiran ng malalim na ilog at matatandang punong kahoy,
naninirahan ang iba't ibang nilalang. Mapayapa, masaya at malayo sa kaguluhan ng mundo. Dito nagsimula ang isang kwento ng pagkakaibigan sa pagitan ng isang unggoy at isang buwaya. Isang ugnayang hinubog ng kabutihan. Ngunit winasak ng kasakiman. Hindi alam ng marami, ngunit ayon sa matatanda, ang kakaibang ugali ng mga buwaya, ang pagiging tuso at mailap ay may pinagmulan. Ito ang alamat ng pagkakaibigan ng unggoy at ng buwaya. Sa isang malawak na ilog na pumapalibot sa isang luntiang gubat, may isang matandang puno ng mangga na malapit sa pampang. Sa punong ito, naninirahan ang isang masayang unggoy na kilala sa ngalan na Mako. Matalino at mapagbigay si Mako. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa kanyang sanga, may narinig siyang tunog ng tubig. Isang buwaya ang dahang-dahang lumalapit. Magandang araw, kaibigan. Bati ng buwaya. Magandang araw din. Gutom ka ba? Tanong ni Mako. Tumango ang buwaya. Mula noon, araw-araw bumabalik ang buwaya. Lagi siyang pinapakain ni Mako ng matatamis na mangga mula sa puno. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti silang naging magkaibigan. Tawa rito, kwento roon. Hindi na alintana ni Mako ang matutulis na ngipin ng kaibigan. At ang buwaya na may tila nakalimot sa kanyang pagiging mabangis. Ngunit paglipas ng mga linggo, may nararamdaman ng buwaya na hindi niya maintindihan. Inggit at kasakiman. Araw-araw siyang may masarap na prutas. Ako, laging tira-tira. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang asawa, isang buwayang mas tuso kaysa sa kanya. Bakit mo pinalalampas ang unggoy? Ang puso niya ay siguradong matamis. Dahil sa lahat ng prutas na kinakain niya, bakit hindi mo na lang siya kainin? Sabi ng asawa. Nag-alinlangan ang buwaya, pero lalong lumalim ang kanyang inggit. Sa huli, nanaig ang kanyang kasakiman. Kinabukasan, pinilit niyang ngumiti sa harap ng unggoy. Mako, nais kitang yayain sa aking tahanan. Gusto kang makilala ng aking asawa. Gagawa siya ng masarap na handa. Nag-atubili si Mako. Hindi ako marunong lumangoy. Sumakay ka sa aking likod. Ako ang bahala sa iyo. Sagot ng buwaya. Habang nasa gitna na sila ng ilog, biglang nagsalita ang buwaya. Mako, patawad. Pero kailangan kong kainin ang puso mo. Iyon ang gusto ng aking asawa. Nanginig si Mako, ngunit hindi siya nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang talino. Kaibigan, bakit hindi mo agad sinabi? Naiwan ko ang puso ko sa punong mangga. Hindi ko ito dinadala kung saan-saan. Napaisip ang buwaya. Ganun ba? Balikan natin. Agad niyang ibinalik si Mako sa puno. Pagkapwesto sa sanga, mabilis na umakyat ang unggoy at hindi na bumaba. Ikaw pala'y traidor. Ibinigay ko ang tiwala at pagkain ko, pero gusto mo pala akong patayin. Napahiya ang buwaya. Tumingin siya sa ilog at sa sarili. Napagtanto niyang sinira niya ang tanging kaibigan
na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit huli na ang lahat. Mula noon, hindi na muling bumalik ang buwaya. Si Mako naman ay naging mas maingat na kung kanino siya magtitiwala. Aral sa kwento, ang tunay na pagkakaibigan ay binubuo ng tiwala. Ngunit kapag ito'y nasira dahil sa kasakiman at pagtataksil, bihira itong maibalik. Huwag nating sirain ang kabutihan ng iba para lamang sa pansariling kagustuhan. Ang alamat ng pine trees. Noong unang panahon, sa isang mataas na kabundukan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, may isang maliit at mapayapang nayon na tinatawag na kawayan. Sa nayong ito, naninirahan ang dalawang magkapatid na babae, sina Lina at Vina. Maganda ang magkapatid. Pareho silang hinahangaan sa kanilang kabataan, ngunit labis ang pagkakaiba nila sa pag-uugali. Si Lina ay masinop, mahinahon, at may malasakit sa kalikasan. Lumaki siyang masaya sa simpleng pamumuhay. Tuwing umaga, tinutulungan niya ang kanilang ina sa paghahardin at pagtatanim ng gulay. Sa tuwing may bagyo, tinutulungan niya ang kanilang ama sa pagpapatibay ng bubong at bakod. Samantalang si Vina, bagamat mas bata, ay may ibang hilig. Mahilig siyang magsuot ng magagarang damit. Kahit sa sakahan lamang sila nakatira, gusto niyang makilala sa ibang bayan. Nangarap siyang makapag-asawa ng mayamang lalaki at mamuhay sa lungsod. Palagi niyang sinasabing, "Hindi ako isinilang para sa hirap, ako'y para sa karangyaan." Isang araw, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa nayon. Ibinabala ng katutubong manghuhula na may darating na matinding unos. Higit pa raw sa anumang bagyong kanilang naranasan. Ang bagyong ito ay maaaring makapagpaguho ng mga bundok at magpalubog sa buong nayon. Nagpanukala si Lina. Kailangan nating magtanim ng mga punong kahoy sa kabundukan. Sila ang tatayong panangga laban sa pagguho. Kailangan nating magsimula ngayon. Ngunit tinawanan siya ni Vina at ng ilang kabataang katulad niya. At sino naman ang naniniwala sa mga alamat ng matatanda? Puno lang ang sagot mo sa bagyo? Hindi ba't dapat tayong tumakas at maghanap ng ligtas na lugar? Ngunit tumanggi si Lina. Nanatili siya. Sa loob ng ilang linggo, kahit umuulan na at malamig, araw-araw siyang nagtatanim ng mga punla ng kahoy sa gilid ng bundok. Tumulong ang ilang matatanda at bata, ngunit kakaunti lamang sila. Samantalang si Vina ay nag-impake. Balak niyang lumisan bago dumating ang bagyo upang sumama sa isang kaibigang papuntang lungsod. Ngunit isang gabi, bago siya umalis, gumuho ang tulay na tanging daan palabas ng nayon. Wala siyang nagawa kundi maghintay sa kanilang bahay sa gilid ng bundok. Dumating ang inaasahang sakuna. Dumagundong ang kalangitan at bumuhos ang walang humpay na ulan. Umalon ang mga putik mula sa itaas ng bundok. Ngunit sa parte ng bundok kung saan nagtanim si Lina ng mga punong kahoy, hindi ito gumuho. Naitaguyod ng mga ugat ng puno ang lupa. Subalit sa kabilang bahagi ng bundok, sa mismong kinaroroonan ng bahay ni Vina, naguho ang lupa. Pagkalipas ng bagyo, agad umakyat si Lina sa bundok upang hanapin ang kapatid.
Ngunit pagdating niya sa lugar, wala na ang bahay. Tanging isang punong matayog, tuwid at berde ang naroon. May mahahabang dahong tila umiiyak sa hangin. Napaupo si Lina sa lupa at humagulgol. Saka lumapit ang matandang mambunong at nagsabing, "Ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagdisiplina at pagprotekta. Ang iyong kapatid ay hindi sinaktan, kundi ginawang bahagi ng kabundukan. Isang punong kahoy na laging nakatingin sa langit. Siya ngayon ang kauna-unahang pine tree." Ilang taon ang lumipas at ang mga itinanim ni Lina ay lumaki at dumami. At sa lugar kung saan naging puno si Vina, may umusbong pang ibang punong pino. Tila mga inakay niyang natutong yumuko sa hangin. Ang mga pine trees ay nagsilbing paalala ng alamat. Ang isang taong mapagmataas ay maaari pa ring maging kapaki-pakinabang kung siya'y naging bahagi ng kalikasan. Mga aral sa kwento: ang kalikasan ay dapat alagaan sapagkat ito rin ang ating sandigan sa panahon ng sakuna. Ang kababaang loob at malasakit sa kapwa ay higit na mahalaga kaysa pansariling ambisyon. Ang kaparusahan ay maaaring maging anyo ng pagtutuwid. Isang pagkakataong magbagong anyo para sa kabutihan ng nakararami. Ang alamat ni Juan Tamad. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang binatang nagngangalang Juan. Sa kabila ng kanyang mabait na puso at magalang na asal, siya ay kilala sa buong bayan bilang si Juan Tamad, ang pinakatamad sa lahat ng taga roon. Si Juan ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang masipag na magsasaka at ang kanyang ina ay isang masinop na mananahi. Sa kabila ng magandang halimbawa ng kanyang mga magulang, si Juan ay hindi kailanman naakit sa trabaho. Para sa kanya, ang pag-upo sa ilalim ng punong kahoy at pagtulog sa tanghali ang pinakamasarap sa buhay. Isang araw, habang ang kanyang ama ay pawis na pawis sa bukid, nakita niya si Juan na nakahiga sa duyan. "Aba anak, wala ka bang balak tumulong dito sa bukid?" Tanong ng kanyang ama. "Tay, maganda ang panahon ngayon. Sayang kung hindi ko ito pagsasamantalahan para magpahinga." Sagot ni Juan, sabay hikab. Napailing na lamang ang kanyang ama at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Isang tanghali, inutusan siya ng kanyang ina na pitasin ang hinog na bayabas sa likod ng bahay. Si Juan, na nooy bagong gising, ay agad pumunta sa puno ng bayabas. Ngunit sa halip na akyatin ito, naupo siya sa ilalim at tumingala. "Hintayin ko na lang mahulog ang bayabas. Ayokong umakyat. Baka madulas pa ako." At doon siya naghintay. Dumaan ang oras, lumipad ang mga ibon, umulan at umaraw, ngunit wala ni isang bayabas ang nalaglag. Gutom na si Juan, ngunit hindi pa rin siya natinag. Sa huli, nilapitan siya ng kanyang ina. "Juan, bakit wala kang bitbit?" Tanong nito. "Nay, wala pang nahulog. Hindi ko po kasalanan yun." Sagot niya. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina.
Dahil sa kanyang katamaran, naging sentro ng tsismis si Juan. Lagi siyang tampulan ng tukso, ngunit hindi siya nababahala. Sa isip niya, ang buhay ay para sa kasiyahan at hindi para sa pagpapakapagod. Isang araw, dumating ang isang banyagang negosyante sa kanilang bayan. Naghahanap ito ng masisipag na katulong sa kanyang plantasyon ng kape. Lahat ng kabataang lalaki ay nagmadaling magboluntaryo, maliban kay Juan. Hindi ako para sa ganong klase ng trabaho, sabi niya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting umasenso ang kanyang mga kaibigan. Nagtayo ng bagong bahay, nakabili ng kalabaw, at ang ilan ay nakapag-aral pa sa syudad. Si Juan naman ay nanatiling walang pagbabago, nakahiga, gutom, at walang direksyon. Isang gabi, habang nakahiga sa ilalim ng buwan, nakaramdam si Juan ng matinding lungkot at gutom. Wala nang natirang pagkain sa kanilang bahay at may sakit ang kanyang ina. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon. Ang taong tamad ay walang aanihin. Doon siya natauhan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naglinis ng bakuran, nagtanim sa likod ng bahay, at nagboluntaryo sa mga gawain sa barangay. Hindi agad naniwala ang mga tao, pero sa araw-araw niyang pagsusumikap, unti-unting nabura ang pangalang Juan Tamad. Makalipas ang ilang taon, si Juan ay naging kilala bilang Juan Masipag. Isa na siyang matagumpay na magsasaka na tumutulong sa kapwa at nagbibigay inspirasyon sa kabataan. Sabi ng matatanda, ang dating alamat ng katamaran, ngayon ay alamat na ng pagbabago. Aral sa kwento, walang masamang maging tamad paminsan-minsan. Ngunit kung gusto mong umasenso at makatulong sa kapwa, kailangang pairalin ang sipag, tiyaga at determinasyon. Ang tao ay may kakayahang magbago. Nasa kanya lamang ang pagpili. Ang alamat ng langka. Noong unang panahon, sa isang bayan na napapaligiran ng luntiang kagubatan at malalawak na bukirin, naninirahan ng isang dalagang nagngangalang Langka. Kilala si Langka sa kanyang kabutihang loob, sipag at kagandahan. Ang kanyang balat ay kasing kinis ng gatas at ang kanyang ngiti ay tila liwanag ng araw sa umaga. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, marami rin ang naiinggit sa kanya. Lalo na, ang mga ibang dalagang hindi kayang tapatan ang kanyang ganda at kabaitan. Si Langka ay ulila na sa magulang at nakatira sa maliit na kubo sa gilid ng gubat. Araw-araw siyang nagtatanim ng gulay at prutas upang makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Mahilig siyang tumulong sa mga nangangailangan. Pinapainom niya ng gatas ang mga bata, nagbibigay ng pagkain sa matatanda, at tumutulong sa mga magsasaka kapag panahon ng anihan. Isang araw, habang siya ay nag-iigib ng tubig sa ilog, isang matandang babaeng may maruming kasuotan ang lumapit sa kanya. Halatang pagod na pagod at uhaw ang matanda. "Iya, maaari mo ba akong bigyan ng maiinom? Ako'y uhaw na at pagod sa mahabang paglalakad." Agad na tinulungan ni Langka ang matanda. Pinainom niya ito ng malamig na tubig at binigyan pa ng pagkain. Tinawag pa niya ito sa kanyang bahay upang makapagpahinga. Habang nagpapahinga, lihim na nakamasid ang mga ibang dalaga sa baryo. Pinagtsismisan nila si Langka at pinag-isipan ng masama.
Nagpapakitang tao na naman siya. Kunwari ay mabait. Pero gusto lang niya ng papuri. Hindi alam ng tsismosa na ang matandang kanilang kinukutya ay isang diwata na naglalakbay upang subukin ang puso ng mga tao. Nang makabawi ng lakas, nagpasalamat ang diwata kay Langka. Iya, dahil sa iyong kabutihan, nais kitang gantimpalaan. Ano ang nais ng iyong puso? Nag-isip si Langka at tumugon ng buong kababaang loob. Wala po akong ibang hangarin, kundi ang kalusugan ng mga taga-baryo, masaganang ani at kapayapaan sa aming lugar. Napahanga ang diwata sa sagot ni Langka, kaya binigyan siya ng isang buto ng kakaibang prutas. Itanim mo ito sa iyong bakuran. Balang araw, ang pudong ito ay magbibigay ng kakaibang bunga na makakatulong sa buong baryo. Iyon ay ang unang buto ng Langka. Ilang buwan ang lumipas, lumago ang puno mula sa buto ng diwata. Namunga ito ng kakaibang prutas na may matigas at matinik na balat. Ngunit kapag binuksan, ang laman ay mabango, matamis at makatas. Nagulat ang mga tao sa itsura ng bunga. Ano kaya ang prutas na ito? Ang dami nitong laman na parang ginto sa loob. Natikim ni Langka ang bunga sa mga taga-baryo. Lahat ay natuwa at nagsimulang tumulong sa pag-aalaga ng puno. Dumami ang mga langka at naging masagana ang buong bayan. Ginamit nila ang bunga sa pagkain, ginawang kakanin at maging sa gamot. Nabalitaan ng mga dalagang naiinggit ang nangyari at nagsisi sila sa kanilang paninira kay Langka. Humingi sila ng tawad at tinanggap naman ni Langka ng buong puso. Bago tuluyang lumisan ang diwata, nag-iwan ito ng paalala. Ang langka ay magiging paalala ng kabutihan ni Langka. Matigas at matinik sa labas, ngunit punong-puno ng tamis sa loob. Anyaan ng mga taong may pusilak na puso, kahit minsan ay masubok at saktan. Sa kalooban nila'y laging may kabutihan. Mula noon, kumalat sa buong bayan ang alamat ng Langka. Isang prutas na sumisimbolo ng kabutihan, kababaang loob at kapatawaran. Ang alamat ng kuliglig. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan ng Luntian, may isang binatang nagngangalang Iloy. Isa siyang masipag na magsasaka na kilala sa kanyang kabaitan at pagiging mapagmahal sa kalikasan. Araw-araw ay dinidiligan niya ang mga tanim, kinakausap ang mga hayop at nagsusunog ng insenso tuwing dapit hapon bilang pasasalamat sa mga diwata ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may isang bagay siyang kinatatakutan. Ang gabi. Pagsapit ng dilim, nagsisimula ng humuni ang mga kuliglig sa paligid. Sa halip na kalmahin siya, ang mga tunog na iyon ay nagdadala sa kanya ng matinding takot. Ayon sa kanyang lola Miling, may kakaibang lihim ang kuliglig na hindi alam ng karamihan. Kapag narinig mo ang kuliglig sa ating gabi, Iloy, may kaluluwang naglalakad sa lupa, naghahanap ng kapalit. Babala ni Lola Miling. Isang gabi, habang pauwi si Iloy mula sa bukirin, nadaanan niya ang isang babae sa gilid ng kagubatan. Puti ang suot nito at nakatulukbong ng belo ang mukha. "Tulungan mo ko." Anang babae, mahina at garalgal ang boses. Naawa si Iloy kaya inalok niya itong sumilong sa kanyang kubo. Ngunit paglingon niya sa babae, tumambad sa kanya ang walang mukhang nilalang. Walang mata, ilong o bibig. Tila balat na lang na pantay at makinis. Napasigaw si Iloy at nawalan ng malay.
Pagkagising niya, wala na ang babae. Ngunit sa loob ng kanyang kubo, may naiwan. Isang lumang kuliglig na yari sa kahoy na parang laruan. Mula noon, gabi-gabi nang ginagambala si Iloy ng mga huni ng kuliglig. Hindi ito karaniwang tunog. May ritmo, parang musika ng panaghoy. Unti-unti, napapansin ng mga tao sa nayon na pumapayat si Iloy. Laging maputla at tila laging gising buong gabi. Isang gabi, sinundan siya ng kanyang kaibigang si Lando. Laking gulat niya nang makita si Iloy na parang wala sa sarili. Lumuluhod sa harap ng isang punong kahoy, habang nakapaligid sa kanya ang daang-daang kuliglig. Bigla siyang nagsalita. Babayaran ko ang utang ng aking lahi. Nadiskubre ni Lando sa lumang talaan ng simbahan ang isang alamat. Noong sinaunang panahon, isang batang babae ang itinakwil ng buong nayon. Inakusahan siyang mangkukulam at sinunog sa gitna ng kagubatan. Sa huling sandali, humiling siya ng hustisya. Bago siya malagutan ng hininga, isinumpa niya ang nayon. Bawat huni ng kuliglig ay pag-iyak ng kanyang kaluluwa, naghahanap ng ganti. Ang mas masaklap, isa sa mga ninuno ni Iloy ang pumatay sa batang iyon. Napagtanto ni Iloy na siya ang kapalit na sinasabi ng alamat. Sa bawat tunog ng kuliglig, dumarami ang puwersa ng matandang sumpa. Upang tapusin ito, kailangang may voluntaryong isuko ang kanyang kaluluwa bilang kapalit ng kasalanan ng kanyang ninuno. Sa huling gabi ng buwan, nagtungo si Iloy sa gitna ng kagubatan, dala ang kahoy na kuliglig. Hindi ko kasalanan, pero ako'y humihingi ng tawad. Sa ngalan ng lahi ko, tanggapin mo ang aking buhay. Pagkatapos niyang bigkasin ito, tumigil ang lahat ng kuliglig. Tumahimik ang paligid. Pagdating ng umaga, natagpuan na lang si Iloy sa ilalim ng puno. Nakangiti, ngunit wala ng buhay. Lumipas ang maraming taon, isang araw, habang naglilinis sa lumang simbahan ang mga bata, may natagpuan silang lumang kahoy na kuliglig. Isa sa mga bata, si Mateo, ang pinaka-curious sa lahat. At pinatugtog niya ito. At nang tumunog ito, nagsimulang humuni ulit ang mga kuliglig sa buong bayan. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago na sa alamat. Hindi sapat ang isang buhay kapag ang kasalanan ay hindi pa lubusang pinapatawad. Ang kaluluwa ni Iloy, sa halip na mapatawad, ay naging bagong tagapagdala ng sumpa. At mula noon, ang kuliglig ay hindi lamang insekto. Ito'y alaala ng sumpa, ng kasalanan, at ng mga kwentong pinilit limutin. Noong unang panahon, sa panahong wala pang kuryente, gusali, o makabagong teknolohiya, ang gabi ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng 7 buwan. Ang mundo ay payapa, at ang langit ay isang entabladong puno ng hiwaga. Ngunit sa kailaliman ng dagat, isang nilalang ang nagtataglay ng lihim na inggit, isang halimaw na nagkukubli sa dilim, si Bakunawa. At sa kanyang matinding pagnanasa sa kagandahan ng buwan, nagsimula ang isang alamat, ang alamat ng Bakunawa. Noong unang panahon, bago pa man nagkaroon ng mga lungsod at makabagong kabihasnan, ang langit ay may 7 buwan. Sila'y magaganda, makikintab, at nagbibigay liwanag sa buong mundo tuwing gabi. Tuwing gabi, ang mga tao sa lupa ay lumalabas upang pagmasdan ng kanilang liwanag.
May mga nagdarasal, may mga nag-aalay, at may mga umaawit bilang pasasalamat sa mga biyaya ng kalikasan. Ngunit sa ilalim ng karagatan, may isang nilalang na hindi nasisiyahan sa kagandahan ng mga buwan. Siya si Bakunawa, isang dambuhalang serpiente o dragon ng dagat na may makakapal na kiliskis, matatalas na pangil, at mapupulang mata. May mga nagsasabing siya'y dating isang diwata ng dagat, maganda at mapagmahal sa kalikasan. Ngunit dahil sa labis na paghanga at pagkainggit sa liwanag ng mga buwan, siya'y unti-unting nagbago. Araw-araw, si Bakunawa ay lumulutang sa ibabaw ng dagat at pinagmamasdan ang langit. Napakagaganda nila. Bakit sila nasa langit? At ako'y itinatago sa kailaliman. Hanggang isang gabi, hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin. Sa kanyang labis na pagnanasa, lumipad si Bakunawa mula sa dagat patungong langit at nilunok ang isa sa mga buwan. Nagulat ang mga tao sa biglang pagdilim ng gabi. Nanalangin sila sa mga Diyos at nagsindi ng apoy upang iwaksi ang dilim. Ngunit hindi ito natapos doon. Araw-araw, si Bakunawa ay bumabalik sa langit upang lamunin ang mga buwan, hanggang sa 6 na buwan ang kanyang nawala at isa na lamang ang natira. Sa sobrang takot ng mga tao, nagkaisa sila. Sa tulong ng mga babaylan, mga mambabarang, at mga mandirigmang pinili ng mga Diyos, gumawa sila ng mga tambuli, palakol, at malaking tampol. Sa huling gabi, nang muli na namang aakyat si Bakunawa upang kainin ang huling buwan, nagsimula ang mga tao na mag-ingay, magdasal, at magtulungan. Pinalo nila ang mga tambol, pinatunog ang tambuli, at sumigaw ng sabay-sabay upang takutin ang halimaw. Nagulat si Bakunawa sa lakas ng tunog at galit ng mga tao. Hindi siya nakalapit sa buwan. Sa kanyang pagkatalo, bumagsak siya pabalik sa dagat, sugatan at puno ng galit. Mula noon, hindi na muling nakita ang Bakunawa sa kalangitan. Sinasabing nananatili pa rin siya sa kailaliman ng karagatan. Naghihintay ng pagkakataong muli siyang aakyat upang kainin ang buwan. Kaya tuwing may eclipse o pagkakain ng buwan, naniniwala ang matatanda na sinusubukang kainin muli ng Bakunawa ang buwan. Kaya nga't nag-iingay pa rin ang mga tao, nagsisigawan, nagsisindi ng apoy at tumutugtog ng mga instrumento upang takutin siya at mapigilan sa kanyang balak. Aral sa kwento, ang inggit ay maaaring magbago ng puso at pagkatao ng isang nilalang. Ang pagkakaisa ng mga tao ay kayang pigilan ang anumang kasamaan. Sa bawat dilim, laging may paraan para muling dalhin ang liwanag. Thank you for watching. Please subscribe.